tagumpay sa buhay. Pampito, palawakin ang support system. We need help to succeed. Someone need us to succeed. May mga tao na kailangan talaga natin para magtagumpay. May mga tao na kailangan nila tayo para magtagumpay sila sa buhay. Baka yung katabi mo, kailangan mo yan to succeed. Baka kailangan kanya to succeed. Kasi walang tao na naging successful on their own. Maniwala kayo sa akin. Walang tao na nagtagumpay sa buhay nang sa sarili lang nila. Meron at merong tumulong sa kanila para maabot ang kanilang mga pangarap. Yung mga estudyante, yung mga may narating na ngayon, di ba? Sinong pinagkakautangan nila ng loob? Yung nagpakopya sa kanila nung nag-aaral sila. Di ba? Kaya alam nyo, laki-laki ng utang na loob nyo sa mga nagpapakopya sa inyo. Pero hindi kayo magiging ganyan ngayon kung hindi kayo pinakopya nun. Yung nagbigay sa iyo ng papel ng exam. Biro mo, mag-e-exam kayo, wala kang dalang papel, wala kang ballpen. Pero to the rescue, yung kaklase mo. May papel siya, may yellow pad siya, may ballpen siya na extra para sa iyo. E di kung hindi kanya napahiram, bumagsak ka, e di wala kang narating sa buhay. So meron talagang mga taong nakakatulong sa atin para maabot ang pangarap natin. Yung mga bumili ng ating mga paninda, yan yung mga nag-angat sa atin sa buhay. Di ba yung ating mga tauhan natin doon sa baba, kung meron kayong mga tauhan, yan ang mga tumulong sa atin. Yung nagpapagawa sa inyo, kung meron kayong mga pagawaan, at kung ano-ano pa man, sila ang tumulong para umangat tayo sa buhay. Hindi natin mararating ang kung ano mang nararating natin sa buhay on our own. Yan ang ibig sabihin. Kaya, habang dumadami yung support system natin, habang dumadami yung mga taong nakapaligid sa atin, dumadali ang pagtatagumpay. Kasi kailangan natin ng tulong. Walang taong hindi nangangailangan ng tulong. It's either your tita, your tito, your pamangkin, your apo, your lola, your tatay, nanay, diba? Mga kamag-anakan, mga kaibigan, mga tao sa paligid natin. Meron at meron silang naitulong at maitutulong sa atin para maabot natin ang ating mga naisin sa buhay. Kaya alam niyo mga kapatid, napakahalaga na pinalalawak natin ang support system natin para maabot ang tagumpay. Halimbawa si David. Alam niyo si David, siya yung next king ng Israel. At ang hari pa that time ay si Saul. Si Saul, galit na galit siya kasi papalitan siya ni David. So ang plano niya, patayin si David. Di ba? Ilang beses niyang binalak, pinlano na patayin ito. Pero alam niyo mga kapatid, may support system si David. Alam niyo kung sino? Yung anak ni Saul, si Jonathan, his best friend. Ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Every plano ng tatay niya na si Saul, ibubulgar niya kay David. Sasabihin niya, friend, may plano uli ang tatay ko. Tatambangan ka, papatayin ka. Ito ang gawin mo, magtago ka sa ganito. Ganyan si Jonathan. May plano uli ang tatay niya. David, dali ka. Papatayin ka uli ng tatay ko. Ganito ang gawin mo. So kung hindi dahil kay Jonathan, matagal nang patay si David. Hindi sana siya naging king of Israel. Pero dahil sa kanyang support system, laging naroon, tinutulungan siya. Yung kanyang asawa na si Michal, di ba? Kinuha si David, may sakit kunwari, binuhat ang kanyang higaan. Yung pala, ribulto ang inihiga doon ni Michal at pinatakas niya si David. So meron siyang support system para siya ay makaligtas, makatakas mula sa mga kapahamakang nangyayari hanggang maabot niya ang tagumpay, ang maging hari ng Israel. Diba? Dahil sa kanyang mga support system. Si Job, alam mo si Job, katakot-takot ang pagdurusa niya sa buhay, pero salamat kasi meron siyang 3 kaibigan na agad-agad ay nag-usap, pinuntahan siya, at siya ay dinamayan mula sa kanyang mga pagdurusa. Kasi mahalaga yun, doon sa mga moment na kanyang pagkabagsak, sa moment na siya ay nangangailangan ng saklolo, hindi siya pinabayaan ng kanyang mga kaibigan. Hindi katulad ng prodigal son. Alam yung prodigal son? Yung support system niya, nilayasan niya. Yung tatay niya, yung kuya niya, nilayasan niya, nagpakalayo-layo, nag-enjoy, inubos ang pera. Anong nangyari sa kanya? Hayun, pinuloy siya sa kangkungan. Nagutom,
nagdusa sa buhay. Pero, nung matauhan, sabi niya, babalik ako sa support system ko. Bumalik siya sa tatay niya, bumalik siya sa kuya niya, and the rest is history. Muling ibinalik ang pagpapala sa kanyang buhay. So, huwag nilalayasan, huwag inaaway ang support system. Dahil sila ang tutulong sa atin sa buhay para magtagumpay tayo. So, have quantity and quality friends. Dinadamihan ng kaibigan, pero hindi basta kaibigan lang. Kailangan mga quality friends yan. Yun talagang maaasahan natin, lalo na sa pagdating ng ating pong mga pangangailangan. Kaya ang goal natin sa buhay, pinadadami ang kaibigan. Pinakokonte ang kaaway. Ang problema sa atin, baligtad. Anong ginagawa natin? Pinakokonte ang kaibigan, pinadadami ang kaaway. Pero mo lahat na lang inaway mo. Biyanan mo, inaway mo. Manugang mo, inaway mo. Kamag-anakan mo, inaway mo. Pati nga yung jeepney driver, inaway mo. Pinost mo agad sa Facebook. Pati yung katabi mo, dahil sa jeep. Di ba? Pati yung katabi mo sa pilahan. Lahat na lang inaway mo. So ang ending, pinaliliit mo ang mundo mo, pinaliliit mo ang support system mo. Kaya pag nangailangan ka ng tulong at saklolo, sinong tutulong sa'yo? Wala. Di ba? Pero halimbawa, pumunta ka sa isang lugar, di ba, kilalang kilala ka, support system mo sila, tinutulungan ka. Minsan nga, pinauuna ka pa sa pila eh. Di ba? Kasi nga, mga kapatid, may support system tayo. Kaya napakahalaga na pinadadami ang support system natin. Mangangaral 4, 10, 10 hanggang 12. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Pag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa, sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya'y nabuwal. Kung ang nag-iisa'y maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa, lalo na ang 3, lalo na ang 5, lalo na ang 10, lalo na ang 30. Ganun ang ibig sabihin. So habang dumadami, mas dumadali ang pagtatagumpay sa buhay natin. Kaya kahit mabuwal ka, bumagsak ka, may magtatayo at magtatayo sa'yo. Paulit-ulit ka mang bumagsak, may tatayo at magtatayo uli sa atin. Kasi malawak ang support system natin. So dinadamihan ng kaibigan. Kawikaan 27 verse 10. Huwag mong pababayaan ang iyong kaibigan, ni ang kaibigan ng iyong magulang. Kung ikaw ay nagigipit, huwag sa kapatid lalapit. Higit na mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa isang malayong kapatid. Kahit 10 ang kapatid mo, pero malayo sa iyo, hindi mo maaasahan. Lalo na sa oras ng kagipitan at pangangailangan. Yung moment na kailangan mo ng tulong, ang layo nila, hindi mo sila maaasahan. Sino maaasahan mo lang pag sa mga biglaang mga pangangailangan? Yung mga taong malapit sa iyo. Kaya sabi niya, huwag mong pabayaan ang mga kaibigan mo, ang mga kapitbahay mo, ang mga taong malapit sa iyo. Dahil pag dumating ang pangangailangan, sila ang pwede mong asahan. Kaya ang kapitbahay, hindi inaaway. Kaya mga katabi mo, mukha bang kaaway niya ang kapitbahay niya? O, huwag inaaway ang kapitbahay ha? Dahil yan ang mga tutulong. Sabi mo, inaatake ka na yung kapitbahay mo, tuwan-tuwa pa. Hindi yung natataranta sila. Napanood niyo yung bahay na nasusunog? Hindi alam nung mga nasa loob ng bahay. Nasa Facebook yan eh. Tapos yung mga kapitbahay ang nakakita, sila mismo ang pumasok at tumaas doon sa rooftop para patayin yung sunog. Kasi hindi alam mismo nung mga nasa loob ng bahay. Kasi nag-start ang sunog sa taas. Diba? Ang nakakita kapitbahay, kung kagalit ka, sabi ko, bahala kayo sa buhay nyo. Masunog kayo riyan. Diba? Ganun yan mga kapatid. Pero siguro dahil mabuti silang tao sa kanilang kapitbahay, nagmalasakit yung mga kapitbahay. Pumasok agad, tinulungan sila para apulahin ng sunog. Ganun ang ibig sabihin mga kapatid. Kaya ang mga kapitbahay natin, minamahal. Noon naman, ganyan naman talaga mga kapitbahay, di ba? Ang mga kapitbahay biglang, nagluto ako mare ng suso. Ganyan. Bigay siya. Susunod, siya naman ang nagluto. Mare, nagluto ako ng pakbet. Ganyan. Ganyan sila. Mga magkakapitbahay, totoo yan. Alam niyo yan. Lalo sa mga probinsya,
Diba? Talaga namang pag may kapitbahay ka, kahit hindi ka yata magluto kumisan mag-aabang ka ano? May magdadala at magdadala sa iyo. Ano? Ganyan ang mga magkakapitbahay. Ngayon, magkakapitbahay, nagkakaaway. Magkakagalit. Diba? Lalo na kapag may mga handaan, may mga videokehan sa kapitbahay. Diba? So talaga namang nagkakagulo at nag-aaway-aaway hanggang magpatayan sila. Ganun ang ginagawa. Ang kapitbahay, minamahal, iniintindi, inuunawa, kasi darating din ang panahon kakailanganin mo sila. Kaya pinalalawak ang support system.